Sa kanyang speech sa The Hague, Netherlands, nagsalita na naman ito si Sara Duterte na hindi maganda sa harapan ng kanyang mga supporters. Sinabi niya pag ang kanyang mister ay may mistress daw ay kaya niyang ipapatay ito sa halagang 5,000 pesos. Kaya daw niyang mag-hire ng gunman at grabe talaga, ano? Wala bang nag-a-advise kay BP Sara sa kanyang mga sinasabi? Habang kasi negative ang kanyang sinasabi, parang nalulunod siya sa kanyang sariling kumunoy. Alam naman natin na nangunguna siya sa Panguluhan sa 2028, pero kung ikay ordinaryong mamamayan dito sa ating bayan ay mapapaisip ka, ganito ba ang iboboto natin para maging susunod na presidente sa ating mahal ng bayan? Grabe, parang may kukunik mo ito sa sinasabing pagbabanta niya kay Pangulong BBM sa kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos at pinsan na si ex-speaker Martin Romualdez. Grabe, mukhang sanay na sanay magpapatay ito. Talagang sa halagang 5,000 piso, alam niya ang presyuhan ng mga hitman dito sa ating bayan. Talagang imbis sana ang issue ng nangyayari dito sa ating bayan, ng issue ng korupsyon, issue ng sinasabing pagtaas ng presyo ng bilihin, pagtaas ng petrolyo at kawalan ng healthcare system dito sa ating bayan at kawalan ng magandang edukasyon. Ang kanya sanang sinasabi sa kanyang pagtutalumpati kung paano nga niya mapapaganda ang ating bayan kung siya ang mananalong pangulo dito sa atin sa 2028. Ngunit itong sinasabi niyang pagpatay ay makukulik mo talaga. Marirealize mo kung anong klaseng tao ito si Sara Duterte, pero sa kanyang mga supporter baliwala ito Magsalita man siya ng maganda at hindi maganda, talagang ang kanilang pagiging DDS dahil talaga ay talagang hindi mo mapipigilan na. Pero sa ordinaryong tao na katulad natin, talagang iisipin mo na kung ito ba ang iboboto natin sa 2028. Sana naman talagang mamulat ng sambayanang Pilipino sa mga politikong talagang medyo ang mga politiko na sinasabing pang sariling interest lamang kanilang sinasabing iniisip, hindi para sa interest ng mamamayang Pilipino. Talagang dapat talaga maging mapanuri tayo, mapagmatsyag, lalo na sa darating na halalan sa 2028. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatsyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.